Ray, may nakataas na ba ang wind signal sa bansa at saan ba papunta o yung direksyon nitong si Goring? Maganda nga po Jun sa ating mga kasambahay. Ayon sa pag-asa ngayong gabi ay posible nang itaas yung wind signal sa ilang lugar sa Luzon dahil sa posibleng maging epekto nitong bagyong Sigoring habang papalapit to sa ilang lugar sa bansa. Pero ayon sa pag-asa sa ngayon ay kaninang alas 3 ng hapon ito namataan sa layong 265 km dyan sa misilangan ng Basco, Batanes. Nag-rain lakas ng hangin na 75 km per hour. Pagbugso na abot sa 90 km per hour. Kumikilos to pa northwest sa bilis na 10 km kada oras. Yung kanyang pinaka-direksyon ngayon, kakaiba nga ito yun, gaya ng binabanggit natin kahapon, yung pasirkular o pabilog, yung kanyang magiging direksyon at medyo magtatagal dyan sa misilangan ng Luzon. Mga sinasabi, mga 5 days, posibleng nandyan siya sa may East Philippine Sea. At bago ito pumunta dyan sa pagitan ng Batanes at ng Cagayan. At inaasahan nga na mas lalakas pa, nasa tropical storm category ito ngayon, subalit hanggang Monday ay posible na ito na maging typhoon category. Kaya sa ngayon ay pinaghahanda na yung ilang lugar dyan sa may area ng Northern Luzon. Subalit yung habagat ngayon nakaka-apekto sa ilang lugar din sa ating bansa. Yung buntot ni Goring ay nakaka-apekto sa Cordillera Administrative Region kasama na rin yung Cagayan Valley. Ito namang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay naapektuhan ng habagat kasama na yung area ng Western Visayas, yung Panay Negros Island at maging yung Zamboanga Peninsula. Makakaranas pa rin dyan ng kalat-kalat na mga pag-ulan. By Sunday and Monday, June, in-expect natin na mas lalakas itong habagat na hahatakin itong bagyong Sigoring at inaasahan nga na magdudulot to ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan ang ating antabayanan, Jude. Oo, kasi ang inaantabayan din ngayon ng mga Pilipino, yun, lalo na yung mga dadalo sa opening ng FIBA World Cup bukas, kung maapektuhan ba itong bahagi ng Bulacan ng bagyong Goring na yan. Kung direct effect, Jun, wala tayong nakikita sa ngayon na based doon sa mga forecast ng pag-asa na direktang epekto nitong bagyong Sigoring dyan sa may area ng Bulacan. Pero ang posible na magkaroon tayo ng malalakas na mga pag-ulan ay yung pinagsanib na puwersa ng habagat ay yung mga localized thunderstorms. Kaninang umaga, Jun, naka-experience tayo niyan dito sa Metro Manila, sa area ng Metro Manila. Subalit, in-expect natin bukas, mas maaari na unti-unting lalakas yung pag-iral nitong habagat at alam naman natin na kapag yan ay kahit mga thunderstorms lamang o yan ay habagat lamang, pero maaari yan magbuhos ng malalakas na mga pag-ulan, Jun. Yamang nasa Candaba ka, Ray. Kumusta naman ang tubig dyan? Nababasa na ba yung mga pagbaha? Nakadaloy na ba yung tubig, Ray? Malaki ang ikinati o binabaw ng tubig dito, pero yung mga ilog ay mga puno pa sa ngayon. Yung dinaan natin kanina na mga ilog din sa may area ng Bulacan, medyo malalabo pa yung mga tubig. Ibig sabihin may mga nanggagaling pa rin na mga pag-ulan dyan sa mga bulumundukin like sa part ng Sierra Madre. At ito ay patuloy na humuhugos dito papunta sa may mga Pampanga River at ilang pa mga channels natin dito sa may area ng Bulacan, Jun. At nakikita dito lang mismo sa area natin, mataas ngayon yung tubig sa ilog natin. Pero kahit na mataas pa rin ang tubig diyan sa sa mga lugar na nabanggit mo, yung mga dam natin ay bumababa naman ang level ng tubig, Ray. Fortunately kanina, Jun, nakita natin yung Angat Dam, merong kaunting pag-angat, at yung area din yung maging yung Ipo at Lamesa Dam ay nagkakaroon ng recovery hanggang sa ngayon. At ayon sa MWSS, kaya nga hindi nila kumbaga hinihingi na yung additional na alokasyon at maaaring baka next month or depende dito sa magiging buhos na dadaling ulan na ibubuhos na dadaling itong pinagsalim na puwersa ng habagat at ni Goring. At nakikita nga natin, baka yun malaking possibility na itong habagat ay magpaulan dyan sa may watershed ng Angat at dun pa sa mga watershed ng Ipo at ng Lemesa Dam. Ibig ba sabihin parang pwedeng magbago naman yung aksyon na ginagawa ng Maynila doon sa mga lugar naman, halimbawa Las Piñas, Cavite, na nagkaroon ng water supply interruption? Yes, Jun, speaking of supply talaga, wala tayo nakikita na problema sa ngayon. Ang binabanggit ng mga konsesyonaryo ay yung kanilang maintenance na sinasabi or
kung magkakaproblema yung Putatan Treatment Plant, yan ay kumukuha ng tubig dyan sa may area ng Laguna Lake. Kung yung treatment plant mismo ang may problema, yun ang so far sa ngayon hindi pa natin alam yung ibang detalye dyan. Pero kung supply ng tubig sa ngayon, yun napakataas ngayon ng Angat Dam at naka-20 metro yung idinagdag dito doon sa mga dumaang bagyo noong mga nakaraan nating linggo at buwan, June. Okay, good news yan, Ray. Maraming salamat, Ray Pelayo.